morning po. Kami po'y pupunta ngayon ng Seattle. At kami po'y magbabas. Susubukan namin yung Orca card. Ito po si Ate May. Ate May, saan tayo pupunta? Sa Seattle po. Tatry lang namin yung Orca card. Hindi kami car. Magbabas lang po kami para gamitin yung Orca card. Try namin kung mag-work. Guys, andyan na po yung bus namin. Yung 512. At subukan po namin gagamitin yung aming Orca card. Yan. Meron din po sila Aldrich at si Andrew sa youth or Orca card. Okay. Here's our bus. Sound Transit. Alright, we'll try. My disabled vehicle. Go up. I'm calling to let you know that I have a bicycle on my bus. Alright, let's go up. It'll work. Okay. Ate May, awatin mo yung dalawa doon. May nagtatalo doon sa baba. Dito po kasi mayroong mga taong hindi rin sumusunod kung ano yung mga rules. Tulad kung meron sa bus, meron naman lagayan ng bisikleta. Ayaw pa doon talaga ilagay at ipasok pa talaga doon sa mga passenger. Ngayon, nag-offer na yung driver na kahit siya na lang ang maglagay doon sa may para hindi na siya mahirapan. Ayaw pa rin. Ngayon, tutalo na sila. Kaya mo na sila magtalo doon. Dito nga po pala kami sa double deck na bus. At kami po'y papuntang Seattle. Galing po kami sa bahay at sinubukan po namin mag-bus ngayon. Meron kaming libre na card. Ito po nga pala yung Greenwood Transit Center. Ito. At kung nakikita nyo, yung ginagawa yan, yun yung Metrolink. Sa susunod dyan na kami sasakay papuntang airport. SeaTac International Airport. So yan po yung Greenwood Transit Center. Yan po yung building, yung mga parking lot na building. Ito po yung park and ride dito sa Greenwood. Okay. So yan yung bus na kahawig nito. Yan, double deck na bus. Yan. Okay, let's go guys. Okay. Right here, Andrew. This one? This one. Aldrich. Come on. Ate, yun ang card natin. Si Ate May, ang bahala dyan. Yan, yung card natin, yung Orca card. Ito sa akin to. Ito sa iyo, mami. Ayan, kay Aldrich at kay Andrew. Okay. Okay. Okay, let's go. So dito tayo sasakay ng train. Please stand behind the yellow line and allow other passengers to exit before boarding. Okay, saan ba tayo? Dito tayo, mami. Let's go ahead. Attention passengers, if you are traveling with luggage, like right. Wait. Please use the elevator for traveling with the station. Ito na po yung train na aming sasakyan. O, dito tayo, mami. Alright, dito tayo.
Bless you. Guys, you okay? Are you okay, mate? Okay. Entering U District. Doors to my left. Guys, dito po nakasakay kami sa link, sa Metro Link ng dito sa Seattle, Washington. At kung titingnan nyo, ang upo namin parang paatras ang andar kasi papunta dun eh. So, ayan po. Nandito na kami sa University District. Dito po yung University of Washington. Bali, Seattle na rin po. 2 Angle Lake. Maganda naman, ano, hindi siksikan dito. Okay lang. Siguro dahil hindi rush hour. Pero pag rush hour, marami pong pasahero dito. Guys, andito na po kami sa Westlake. Bababa na po kami. Let's go. Now entering University Street. Doors to my right. Dito na po kami sa downtown Seattle. Ang totoo niyan, nakakalungkot isipin, pero yung mga nadaanan namin, napakarami po nilang yung bang mga palaboy sa atin. Wala po silang matuluyan. So saka marami pong mga ano, parang bigla na lang sumisigaw. Kaya ito po ang yung mga downside ng ano, Seattle. Kaya dapat bibili kami ng McDonald's, pero parang napakarami pong mga tao na praning ba ang tawagin. Guys, what? May mga kainan ba dyan? Tingnan natin. Tingnan kaya natin kung may kainan dyan. Guys, kita nyo itong ganitong pagkain dito. $11.99. Medyo mahal, ano? Ito naman, parang puset, $5.99. Mukhang masarap to, ah. Ito, fried rice, $4.99. So kaya pag pupunta kayo dito sa Seattle, baka mabigla kayo sa mga pagkain dito. So ito yung chicken. Fried chicken is $11.99. Yan po, guys. So ito, mga usually $11.99. Kaya kung kayo pupunta dito sa Seattle, ito medyo mahal to, $13.99. Okay. May orange chicken. Sige, tingnan po natin yan. So itong chicken teriyaki ay nagkakahalaga ng $11.99. Ito $8.99. Yun din ay $11.99. $11.99. At yung milk tea o boba ay $5.99. Guys, ito po kami ngayon. Nandito po kami sa downtown Seattle. Ito po ang mga ganap dito. Ayan. Daming tao sa downtown Seattle. Dito po tayo, punta
Punta tayo sa public or market, dito sa Pike Market. Ayan, mga building sa downtown Seattle. Ate May, anong napapansin mo dito sa Seattle? Downtown? Mainit? Maraming tao? Okay. Ayan. Wow. Ito, tingnan nyo guys, daming tao. Papunta muna tayo doon sa original Starbucks. Come on, guys. Ito tayo. So, papakita namin sa inyo yung pinakaunang Starbucks dito sa Seattle. Okay? Tignan nyo. Stewart Street. Pretty complex. Ito po ang public market. Ito po. Daming tao. Summer po ngayon, kaya maraming tao. That's why they were all up there. Ang ganda naman ng bulaklak dito. Ha? Ang ganda guys. Ito, pinipilahan. Hindi ko alam kung anong pinipilahan dito. Okay, may pila rito. Mga donut, pagkain. Ayan. Ito, yung mga pinipilahan nila. Guys, andito na po kami sa Starbucks. The original Starbucks in Seattle. This is the first Starbucks all over the world. Okay. Alright, ito po sila. Kung nakita nyo, pinipilahan po yung Starbucks dito. Yan. Yan po. Yan. Pila po sila. Ang haba ng pila guys. Yan guys. Ang pila dito sa Starbucks. That's like Yan. Guys, papasyal namin kayo dito sa Pike Market. Pasyal natin sila guys. Dito po tayo ngayon sa Pike Market. Ito po ang makikita po ninyo sa Pike Market. Dito po sa Seattle pa rin po tayo. Marami pong mga paninda nila. Tapos nakalagay, no photos, no cameras. So, dito lang po tayo. Ayun tayo. Tingnan natin dito. So, ito po ang mga ganap dito po sa Seattle. Ito po ang mga ganap dito. Ito po ang makikita nyo. Wow!
Ito, no? Guys, this is big fish. Salmon, guys. I just got all of that. Guys, dito naman kami sa Gum Wall. Dito po sa Seattle, downtown. So, kita nyo itong mga gum o bubble gum. Kasi ito po yung gum. Yan. Ito po yung isang sikat na attraction dito sa Seattle. Yan, dami po nakadikit po gum yan. Punong-puno ng gum. Medyo nakakadiri, kaya huwag nyo pong hahawakan. Galing po yan sa bibig ng mga kumakain ng gum. And guys, yan ang itsura ng gum dito po, Gum Wall dito po sa Seattle. And guys, tingnan nyo, Gum Wall. Balikan tayo dito. Wow, kakadiri. Kita nyo. Ayan, o. Yan ang mga bubble gum. Mga gum. Yeah, kakadiri. Ayan. Ayan, pinagdidikit ko na dyan. Nagpagdagan na yung mga gum. Pero nyo, ang daming gum niya, no? Nandun, sa taas pa. So, Malaki, parang
1967. Oh, nobody, how you doing? Come get them along later on. I'll take a picture. Welcome. Come get them alone later on. Hi. Two. Welcome. Thank We're you. going all the way down. to I'll do it. Second boat. Thank you. There's the what? Don't even know. Plus, we'll give you travel tips on what to see and do to get the most out of your time here in Seattle. I might even make a couple of jokes along the way. You never know. By the end of the tour, you're going to be much smarter than your friends. We're going to have a quiz after the tour. Minimum score to graduate is 100%, and our current graduation rate is 100%, so, you know, no pressure. But the supplies were in Seattle. It worked. Over 100,000 people from all over the world came straight to Seattle for provisions before heading north to seek fortune. This is a view of the Seattle skyline you can only get from the water. You'll see a short, older white building with a pyramid-shaped top. That's Smith Tower. It's only 38 stories, but from 1914 to 1938, it was the tallest building west of the Mississippi River. In fact, it was the tallest building in Seattle until the Space Needle was built in 1962. Located on the 35th floor of Smith Tower, you will find the Observatory Bar, a speakeasy-inspired bar with open-air views of the city and craft cocktails with a hint of Prohibition-era flair.
entire downtown of Seattle was burnt. Guys, ayun po yung football field at saka Mariners Field sa baseball. In the Romanesque Revival style. To this day, it's one of the largest collections of Romanesque Revival architecture in the country. And it was all finished just in time to sell food and supplies to the gold miners. And we have a new NHL hockey team called the Seattle Kraken. They've already made the playoffs and will no doubt bring the Stanley Cup back to Seattle for the first time since 1917. In a few minutes, we'll show you where they play. The stretch. And the 0-1 pitch on the way to Edgar Martinez. One on the line, now one behind for a base hit. Here comes Joy. Here is Junior to third base. They're going to wave him in. The throw to the plate will be late. And to the right of Lumen Field is T-Mobile Park, home of the Seattle Mariners. Now, if you're a baseball fan, it's a great place to watch a game. They serve the usual ballpark food like hot dogs and pizzas, but since it's Seattle, they also serve sushi, teriyaki, crepes, seafood, and even health food. Nothing washes down health food better than a cold beer. The stadium has an HD video display scoreboard that spans over 11,000 square feet. It's the second largest in Major League Baseball. And it has a retractable roof in case it rains. Straight ahead, Imperial Walkers at 12 o'clock. Everyone, man your battle stations. Actually, they're gantry cranes for loading and unloading container ships. Seattle is the fourth largest port in the U.S. for two reasons. One, it's the closest major U.S. port to Asia. And two, the port is deep enough to handle even the largest cargo ships. And some are very large. The container ship Benjamin Franklin, for example, could transport 2 Space Needles on its deck, laying end to end. Ate Mai, Straight ahead, Imperial Walkers at 12 o'clock. Everyone, man your battle stations. Actually, they're gantry cranes for loading and unloading container ships. Seattle is the fourth largest port in the U.S. for two reasons. One, it's the closest major U.S. port to Asia. And two, the port is deep enough to handle even the largest cargo ships. And some are very large. The container ship Benjamin Franklin, for example, could transport 2 Space Needles on its deck, laying end to end. And if you unload all the containers it can carry and lay them end to end, the trail of containers would stretch 68 guys, yan po yung Seattle. Tingnan nyo, ang ganda. The port of Seattle is a big factor in Seattle's economy. The city of Seattle, yung kanyang skyscraper. Ang ganda. To and from. The business sold books online and was called Cadabra, as in abracadabra. But the name Cadabra sounds like cadaver and creeps some people out. So the name was changed to Amazon. The owner, of course, was Jeff Bezos, and he introduced us to a woman named Alexa. Guys, yan po ang downtown Seattle. Ayun po ang Space Needle. Yan po ang skyscraper. Kapag ka nandito po kayo sa Seattle, ito po ang home company ng Amazon, Starbucks, Microsoft, Boeing, I think AT&T. Yan, kaya po pagka napunta kayo dito sa Seattle, marami pong malalaking companies dito at dito po sila nag-umpisa. Kaya napaka maunlad po nitong Seattle, Washington. Alright guys, yan po ang skyscraper dito sa Seattle. Yan, skyscrapers ng Seattle, Washington. Guys, ang ganda talaga ng Seattle. Tingnan nyo, ang ganda-ganda. Wow! Yan po ang aming city. The biggest city in Washington State, ang Seattle, Washington.
Ito po si Ate Mai. Ate Mai, kumusta na? Nagulo-gulo na ang buhok mo. Ayan, si Ate Mai. Hi! Hello! God bless everyone! Shout out po sa lahat. Dito po kami sa boat. Ito po yung sinasakyan naming boat. Okay, dito lang po kami. Ayan. So yun po yung kabilang island dito po sa Seattle. Yep. There you go. Ito yung symbol ng Native American. Yep, ganda no? Guys, ang ganda. If it's going to happen, it's going to happen out there. Yeah. This bay we're on is called Elliott Bay. If we were right on this spot 17,000 years ago, we'd be under 3,000 feet of ice. As the glaciers receded, they scraped deeply into the ground. That's why Elliott Bay is so deep. It can handle those container ships. Guys, this is the skyscraper of Seattle, Washington. November 27th, 1942, and passed away in London in 1970.